Okay, good morning everyone. Ayan, tapos na nating pakainin itong ating mga alaga. Ayan. At pagkatapos ay naglinis-linis ako ng kaunting oras doon sa aking bagong tanim na mga ampalaya. Dahil sa sobrang init ngayon mga kahabi, ang aking ampalaya ay linagay ko sa mga lilim na lugar. Ayan. Yung medyo may makahoy. Kasi nga hindi tatagal ang ating ampalaya kapag ganitong tang-init. Ayan. Yung malawakang tinataniman natin doon ay pansamantalang pabayaan muna natin. Wag na muna nating taniman kasi nga hindi tayo tatagal sa kadidilig. Ayan, kaya linagay ko ang ating mga tinanim dito lang sa mga mapuno. Ayan, pwede rin yan, mamumunga rin yan, kaso hindi kasing bunga ng gano'n na nakakapasok ng maganda ang init ng araw. Ayan. Medyo pinagpawisan tayo. Ayan, sa paglilinis. Pero mas maganda kapag pinagpapawisan kasi nga yung dumi ng ating katawan ay nailalabas natin kaysa yung hindi pinagpapawisan. Ayan. Sige, habang ako ay nagpapahinga, ayan, ay usap tayo ng sandali. Ayan. Gusto kong mag-share sa inyo mga kahabi ng aking mga saloobin. Ayan. Saloobin talaga ha. Hindi. Napakaingay nitong aking, kapag naririnig ako nitong aking nako, hindi maawat, gusto always kumakain. Yan ang problema kasi andito ako sa bakanting kulungan nga ng ating mga baboy, yung baboy ang walang amoy. Andito ako at nandun siya sa taas sa kung saan yung swimming pool ng baboy ang walang amoy. Ayan, kapag naririnig niya ako ay panay hingi ng pagkain, kaya ayan, tingnan nyo oh. Grabe na. Meron ng grabe na ano ba ang tawag dyan? Yung bilbil. Ayan o. Panay kain. Ayan na untok. Kung hindi mo bigyan ng pagkain, hindi siya mauuntok ng nako, kaiingay. Always humihingi ng pagkain. Ayan, habang tayo ay nagpapahinga mga kahabi, ayan, mag-usap-usap muna tayo. Ayan, baya sa ating mga experience sa buhay, ganyan. Buhay at pag-ibig. Ayan. Ay, nako. Ayan, sarap magduyan-duyan habang nagpapahinga. Ayan. Wala namang masyadong amoy rito kasi kalilinis pa lang natin ang ating mga kulungan. Ayan. Sarap ng buhay rito sa probinsya mga kahabi. Lalo na kapag ganito na meron kang kaunting sinasaka, ganyan. Malayo sa gulo. Ayan. Medyo malayo ito sa sentro. Ayan. Medyo lalakarin pa ito ang aming lugar at marami kaming mga katabing bahay rito. Walang tao rito. Siyempre kami lang ang nakakapasok rito. Merong lang dumadaan, pero daan lang sila, pero hindi sila piling tumira rito or tumirik ng bahay rito. Kaya napakainam na pagpahingan ito mga kahabi. Kung gusto mo tinatawag dyan na peace of mind, ayan, dito ka na pumunta. Kasi rito, walang gulo, wala kang maririnig na mga ingay, ganyan. Walang maririnig na tugtugan or kung anuman. Ayan, kaya dito, medyo nakakapagpahinga ako ng kaunti. Hindi ako masyadong nai-stress kapag naririto ako. Nalilibang ako sa aking mga tinanim, ganyan. Magtatanim, magkukultivate at maglilinis, magdidilig, ganyan. Ayan. Kaya medyo nakakalibang man talaga kapag ganito. Kaysa yung wala tayong ginagawa. Ayan.
Okay, ang pag-usapan natin mga kahabi ay tungkol sa Diyos, sa ating minamahal na pinaniniwalaan nating Panginoon or ating Diyos sa buhay natin. Ayan, kahit anumang relihiyon tayo o anumang ating pinaniwalaan, ay siyempre iisa lang ang ating Diyos. Yun ay ang ating Papa Jesus. Ayan. Ayan. Dahil sa ngayon ay araw ng malapit ng araw ng Semana Santa. Ayan. Kaya pag-usapan natin ay ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng tao sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Ayan. Paano natin malalaman na ang Diyos ay minamahal tayo? Ayan. Yung makakita ng aking video, sige, mag-share din po kayo ng inyong experience. Mag-comment kayo sa aking itong aking ina-upload na video. Paano natin malalaman na ang Panginoon ay iniibig tayo or minamahal tayo ng Panginoon? At paano natin maipapakita na mahal rin natin ang Panginoon or kinikilala at iniibig rin natin siya? Paano natin maipapakita na ang Panginoon ay iniibig rin natin? Kasi sa akin, based sa aking mga experience, mga kahabi, napifeel ko na iniibig rin ako at minamahal ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi niya ako minamahal, siguro hindi niya ako mapapansin, di ba? Hindi niya ako papansinin at hindi siya magpaparamdam. Paano ko malalaman na ang ating Panginoon, paano ako nakakapagsabi pala na ako ay iniibig ng Diyos? Ako palagay ko, iniibig ako ng Diyos kasi always siyang nagpaparamdam sa akin. Inaakay niya ako always at ayaw niya akong mahiwalay sa Kanya. Sa anong pamamagitan na nararamdaman ko na always niya akong ginagabayan at inaakay niya ako. Kasi sa buong buhay ko mula nang maliit pa ako hanggang sa ngayon na ako ay nagkapamilya na, napipil ko na hindi niya talaga ako inihiwalayan at hindi niya ako pinapabayaan. Always niya akong pinapaalalahanan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ibinibigay niya sa akin. Kasi ugali ko kasi na kapag may pagsubok na dumadaan sa buhay ko, always ang ating Panginoon ang aking naaalala. Always sa Kanya ako humihingi ng tulong kapag ako ay nangangailangan ng spiritual na tulong. Ayan. At sa pamamagitan niyan, nararamdaman ko na kailangan ng ating Panginoon na ipakita rin natin sa Kanya na siya ay iniibig rin natin. Na ipapakita ko ang pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng hindi ko pagsuko sa mga binibigay niya sa akin ng mga pagsubok. Dahil naniniwala ako na ang lahat ng mga pagsubok na ibinibigay niya sa akin yan ay paalala na ako ay Kanyang iniibig or minamahal. Ayaw niyang ako ay mapahiwalay sa Kanya, kaya palagi niya akong pinaalalahanan sa pamamagitan ng pagsubok na ibinibigay niya sa akin. Pagsubok na kadalasan ay sa salud or sa aking health o sa health ng aking pamilya. Diyan niya ako sinusubok. Dahil alam na diyan ako always talagang ang aking panananalig sa Kanya na siya lang ang makakagamot sa
lahat ng mga sakit na ibinibigay niya sa akin or sa aking pamilya. Ayan, sa kanya lahat ako. Pangalawa na lang ang pinansyal. Oo. Kapag ako ay nangangailangan, super nangangailangan tayo, na nasa kagipitan tayo, always tayong nananalangin, di ba, sa ating Panginoon, na bigyan tayo ng lakas upang makayanan natin na itaguyod ang ating pamilya at tayo ay makadiskarte na maitaguyod natin ang pangangailangan ng ating pamilya financially. Ayan. Feeling ko sa mga taong binibigyan ng mga pagsubok ni Lord at kaagad ay sumusuko at ibinapakita sa Panginoon ang hindi sang-ayon sa mga binibigay niya na mga pagsubok at parang kapag binigyan ng isang tao ng pagsubok ay parang ano ba ang tawag yan? Parang nagre-rebelde siya. Oo. Feeling ko hindi niya patunay na nakikilala ang ating Panginoon kapag ganyan. Kasi 'di ba kailangan na hindi natin sukuan, 'di ba? Dapat tayo ay may pag-ibig sa puso sa pamamagitan ng kung anuman ang binibigay sa ating pagsubok ni Lord ay hindi natin susukuan at hindi natin ipapakita na tayo ay nagre-rebelde sa mga pagsubok na binibigay sa atin. Dapat ay unawain natin at tanggapin at bigyan ng lunas sa pamamagitan ng mapakumbabang isipin kung paano maresolba ang mga problema. Sa mga taong makikitid ang isip at maiiksi ang pangunawa, ayan, sa palagay ko hindi pa nila tunay na nakikilala ang ating Panginoon. Oo. Kasi sumusuko pa sila. Parang umiiksi pa ang kanilang pangunawa. Oo. Sa kaunting binibigay na pagsubok ni Lord at kaagad ng parang feeling mo ay sobrang bigat na ng kanilang dinadala. Kahit kaunting pagsubok lang yan ay napakalaki na sa kanila. Sa palagay ko hindi pa totaling nananaig ang pag-ibig niya o pagtitiwala, pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi nga sinusukuan niya pa ang mga kaunting mga pagsubok sa buhay. Malalaman niya ng ating Panginoon. Kaya kapag kaganyan ang ating attitude na kaunting pagsubok na binibigay sa atin ni Lord ay ating sinusukuan kaagad at ipinapakita natin sa Kanya na naiinis or nagre-rebelde tayo. Lalo tayong bibigyan ng pagsubok ni Lord hanggang sa matutunan natin na tanggapin na ang kaloob ng Panginoon. Hindi tayo titigilan kasi nga hindi pa natin natututunan kung paano nga ang tanggapin sa puso natin na ang ating Panginoon ay nangangailangan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pagbigay ng solusyon at huwag nating susukuan. 'Di ba? Ganyan. Kung paano natin nakikita ngayon, palapit na ang Semana Santa. Ayan, Biyernes Santo ay ang mga Katoliko, katulad ko na ako ay sobrang devoted sa Katolik, ay nagpuprosesyon sila ng mga ladawan na pinagdaanan ng ating Panginoon nung mga panahon. Oo, ng pagsasakripisyo. Nandiyan yun na lahat ng pag-aayuno, pagsasacrifice hanggang sa kapalit kahit ang buhay niya ay ibinigay niya para sa atin. Ayan, para ipakilala sa atin na ang pagmamahal niya ay itinumbasan ng kanyang dugo at pawis. Ayan. Sana ganun din tayo.
Ang ibinibigay naman sa ating pagsubok ni Lord, ayun naman, hindi naman kasing tulad ng kanyang pinagdaanan. Kaya hindi natin dapat sukuan. Oo, dahil wala namang makakaparehas ng kanyang pinagdaanan. Dahil siya lang ang nag-iisang Diyos sa ating buhay. Ang ibinibigay sa atin ay, kung iisipin ay magaan na sakripisyo lang ang ibinibigay sa atin. Kaya sana wag nating sukuan at ipakita natin na kaya natin masoresolbiran ang ating mga problema. Ayan, wag natin sukuan ang ating lalo na ang ipakita natin ang pag-ibig sa kapwa. Number 1 talaga na dapat na maipakita natin na ang ating kapwa ay ibigin natin para na rin nating inibig ang ating Panginoon. Dapat malawak ang ating pangunawa. Ayan. Kasi ako dati, ganoon din ang aking noon nung maliit pa ako, panay sakit ang ibinibigay sa akin, parang pagsubok na palang hindi ko na kaya ang sakit. Noon sinubok rin ako ng Panginoon at gusto ko nang hinihingi ko na kung hindi na maalis ang aking sakit ay kunin na niya lang ako. Pero ang aking lola, hindi siya nagsawa sa copy pray kasi sobrang devoted yun sa ating Panginoon. Kahit saan nagpopromisa siya upang maalis lang ang aking sakit. Lahat ng mga santo-santa, ayan, always siyang nananalangin upang maalis ang aking sakit. Kasi noon meron akong sakit sa yung sinasabi yun na migraine yata yun. Sobrang sakit kapag lumalabas ang init. Oo, walang lagnat, sobrang sakit sa ulo. Na parang mabibiyak ang aking ulo no, na feeling ko may sakit na akong malala. Pero sa awa ng Panginoon, ako ngayon ay 54 na. Magpi-54 na ako ngayon. Sa awa ng Panginoon ay nalagpasan ko lahat yon at nagkapamilya ako at nagkaroon ako ng 6 na anak. Sa 6 na anak na yon ay binigay sa akin ang napakaswerteng binigyan ako ng bait at hindi ako masyadong binigyan ng malalaking konsumisyon. Kahit ang aking asawa ay napakasipag rin. Sa puntong iyon na feel ko na ako ay yung pagsubok na dinaanan ko nung maliit pa ako. Siyempre naging broken family rin kami, naglaki ako sa mga lolo't lola, hindi ko nakilala yung papa ko, grabe rin pagsubok. Na feeling ko noon ay nasa puso ko ang inggit kasi nga nagkapamilya rin sila. Yung papa ko nagkaroon ng ibang pamilya, yung mama ko nagkaroon rin ng ibang pamilya. At ako ay nahiwalay, kaming dalawa ng kapatid ko. Kasi ako ang panganay, meron akong ikalawang kapatid. Noon panay sumbat, walang ibang maririnig sa akin yung mga lolo't lola ko, pati yung nanay ko na siyang nakikita ko sa buong paglaki ko kasi yung tatay ko na pahiwalay. Nabunton ko lahat ang sisi sa nanay ko kung bakit nagkahiwalay yung aking pamilya. Ayan, kaya nung makilala ko ang Panginoon ay humingi ako ng tawad sa mga lahat at na-feel ko na ako ay kanyang pinatawad sa aking mga pagkakasala. Kasi mapagtampo ako noon at sobrang dahil hinanakit ang nasa puso ko. Puro sinanakit nung maliit pa ako. Kaya panay sakit ang ulo ko, siyempre panay isip na paghihinanakit at pagkainggit. Hindi naranasan ko rin ang mainggit kasi nga siyempre na-feel ko na napahiwalay ako sa tunay kong magulang. Yung magulang ko ay nagkaroon ng ibang pamilya at feeling ko ako ay naitsapwera. Pero sa awa ng Panginoon dahil kumbaga
kahabaan na ng mga sacrifice na ibinibigay niya sa akin ay sa huli ay natutunan ko ang magpatawad at nang matutunan kong magpatawad ay parang lumuwag ang aking pakiramdam at unti-unting nawala ang aking mga sakit. Kaya yan, based sa experience ko, kailangan pala natanggapin na natin sa ating puso ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng mga nananakit sa atin, kung sino man sila, na nananakit sa atin at nagbibigay sa atin ng hindi magandang experience, or sabihin natin na sila ang naging dahilan upang tayo ay magkaganito, na magkaroon tayo ng isip. Patawarin natin. Huwag na natin isipin. Yan. Ibigay na natin ang kapatawaran at alisin natin ang mga galit sa puso. Nung matutunan ko ang bagay na yon, ay talagang naranasan kong laking gamot. Naging gamot sa aking sakit. Kasi ako pala ay wala namang malalang sakit. Ako lang talaga ang nagbigay ng sakit sa aking puso at kaisipan o sa aking katawan. Kasi pala tayo na tao, kapag always tayong may kinikimkim na galit, kapag tayo parating may kinikimkim na galit at parati tayong nag-iisip ng masasakit na bagay or ikalulungkot natin, yan ang number 1 na magbibigay sa atin ng sakit. Kaya kailangan pala huminga tayo ng yung maluwag ang ating dapat na paghinga. Wala tayong iisipin na king ano-ano. Wala tayong iniisip na tayo ay may kinaiingitan. Wala tayong iisipin na tayo ay may kaaway. Wag nating isipin na tayo ay sinaktan. Alisin na natin. Siyempre tao lang tayo. Siyempre kapag saglit, siyempre kapag may nanakit sa atin, talagang siyempre tao lang tayo. Pero wag nating iimbak yan dito. Wag iimbak sa puso kasi tayo rin ang mahihirapan. Kaya matuto tayong magpatawad. Yan ang aking natutunan, mga kahabi. Hindi ako na nagkikimkim ng galit sa aking puso ng matagal. Siyempre, gusto nating humaba pang ating buhay. Kasi nga, kung hindi ko natutunan ang ganon, na isa puso ko ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, ay isagawa ko kung ano ang ginawa ni Lord sa sanlibutan, ay parang ganon din ang aking ginawa. Ayokong magkimkim ng totaling galit sa puso ko, ay siguro ko hindi ako nagtagal ng ganito. Kasi lumaki nga ako, sabi ko sa inyo, sa panay sakit na hindi na malaman kung anong klaseng sakit. Ayan, always hinihimatay, sumasakit ang ulo, wala namang lagnat, masakit ang ulo, pagtaas na ng init ng araw, hindi ko na nakakayanan. Kung hindi ko natutunan na magpatawad at tanggapin kung ano ang aking naging kapalaran na ibinigay sa akin ng Panginoon, siguro hindi ako magkakaedad ng ganito. Ngayon, masasabi ko na ang aking pagpapamilya ay napaka-successful. Kasi nga, binigyan ako ng napakasipag at mapagmahal na ama at mga anak na masunurin at mapangarap sa buhay na makaahon kami sa kahirapan. Yan, kaya masasabi kong successful ang aking pagpapamilya. Ayan, nag-iingay mga kahabi yung aking inahin. Ayan, yung inahin na may 11 piglets. Ayan, nagpapasuso siguro. Ayan lang ang aking maisishare sa inyo mga kahabi ngayong Semana Santa. Alisin ang galit sa puso. Tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Ayan. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, bakit tayong mga tao lang na kanyang nilalang ay hindi nating magawa? Alisin natin lahat yan.
ang kaaway natin ay kaibiganin natin. Ayan. Yan lang ang aking ma-share mga kahabi. Ayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay huwag nating kalimutan. Tayo ay iniibig ng Diyos kaya dapat suklian natin yan ng pag-ibig rin. Pag-ibig na huwag nating sukuan ang kanyang mga binibigay na mga pagsubok sa atin. Ayan. Hanggang dito na lang mga kahabi at itong aking mga piglets ay nag-iingay. Tingnan natin. Bigyan naman natin ng kaunting pagkain kasi nga bakang kinukulang na ng gatas sa mimi ng mama. Malapit nang iwala ito mga kahabi. Ayan. Tingnan ko muna. Okay? Thank you for watching everyone. God bless us all. Happy Holy Week. Thank you for watching everyone.